sa mga ka-tech vloggers, mga subscribers, bago sa aluma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga ka-viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ngayon tear down tayo ng isang Casio na MIDI drum translator. Ito yung kanyang modelo, Daisy 1. Ayan. So para to sa mga sa mga prospect na buyer natin, sa mga binibinta natin na mga item, para sa kanila to kasi may mga nagtatanong, okay, kung ano yung hitsura. Ayan. So ito yung hitsura at lalo na kay shout out sa user Rain, yung prospect buyer natin na taga Cebu. Ito, pinapakita natin sa kanya na ito yung ating item, Ayan. So medyo may mga minor na mga gasgas, pero yung loob nito ay wala pang sign of repair o hindi pa dumaan sa kahit na anong mga problema sa loob. Okay? Ayan siya. Okay, so ito yun, Mr. Rain. Ito yung Casio DG1 MIDI drum translator natin. Okay, so ito yung kanyang sensitivity control. Ayan, bali 8. Okay, tapos translator niya. Tapos edit, channel, program note. Tapos system select hanggang 4. Tapos ito naman yung value control dito. Okay, so sa likod, ayan. So tinanggal na natin yung laman nito para hindi na tayo matatagalan. So yung likod, ayan. So on-off switch, DC jack, 9 volts yung supply. Tapos, yung MIDI input, tsaka MIDI output, ayan, 2. Tapos, sensitivity control, switch, ayan, nakita nyo, ayan, may nakalagay 8 and 9 switch, okay. Tapos, ito yung input ng hi-hat, ride, crash, tam-tam, tam-tam 3, tam-tam 2, tam-tam 1, snare drum, tsaka bass drum, ayan, okay. Tapos ito yung system select 1, 2, 3, 4. System select input. Ayan katulad niyan dito. Ayan. Okay? Ayan siya. Tapos, pwede mo siyang gamitin sa adapter na 9 volts at pwede mo rin siyang gamitin sa battery. Ayan. So, pwedeng bali 6 na AA battery yung pwede mong ikasa dito. So, pwede siyang de-battery at pwede ring kuryente, adapter yung gagamitin. Okay? So, yan siya. So, medyo hindi ko na matandaan kung parang soldering iron yata yung tumama ako dito. Ayan Ayan siya. Medyo nasunog siya ng konti na tinamaan. Yung soldering iron o yung ibang heater yung tumama. Ayan Okay? So, overall, walang problema to. Ayan. So, ito yung kanyang kaha, kaha lang yung pinapakita natin. Ayan. Malinis pa yung loob nito. Malinis pa, ayan Okay. Tapos, dito naman, ito yung tinitear down natin, So, ito na yung kabuuang laman nito. Ayan. Okay. So, ito yung, ulitin natin para mas maintindihan. Alin ba? Dito, ito yung kanyang power switch. Ayan. Tapos 9 volts DC socket. Ito yung MIDI output. Ayan, 2. Tapos total sensitivity control. Ayan. Tapos 8 and 9 switch. Tapos ito naman yung system select. 1, 2, 3, 4. Tapos dito, ulitin natin uli ito yung input ng hi-hat, ride, crash, tam-tam 3, tam-tam 2, tam-tam 1, snare drum, tsaka bass drum. Ayan siya. Ayan. Okay? Tapos, ito naman yung kanyang display. Ito yung kanyang button lahat. Dito. Ayan. Dito tayo sa kanyang tinatawag na sa may translator. So, ito yung kanyang LED. Ito, lapit natin konti, Ayan. So, LED ng translator 1, translator 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Ito yung kanyang indicator.
Tapos, ito yung indicator ng edit, indicator ng channel, indicator ng program, indicator ng note. Tapos, ito naman yung system indicator. Okay? System 1, System 2, System 3, System 4. Ngayon, ito try natin kung gumagana at kung normal pa ba yung kanyang mga button, kung hindi pa ba siya matigas, kung tawag nito, maano pa ba siya, malambot pa ba. Tapos, ito naman yung control button. Yan, dalawa. Okay, so try natin, no? Angat natin ng konti para mas makita nyo. Ayan. Ayan siya. Ayan. Okay. Saksak natin to dito. So, ipapakita muna natin, ano? Na ayan, no? Baka sasabihin may mga signs of repair. Kasi itong terminal na to, mga ganito, baliktad kasi yung lumang mga Japanese, yung standard nila, yung positive, ito yung pin na to, ito yung negative, tapos yung dito sa labas, ayun yung yung pin, pinaka-pin yung sa gitna, yun yung negative, tapos positive naman yung sa labas. Hindi katulad nung ngayon na halos lahat yung standard ay positive yung gitna at negative na yung sa labas. So noon, yung lumang mga gamit ng Casio tsaka yung Roland, kahit na yung mga bagong gamit ng Roland, ano, ay positive pa rin yung outer nila dito. Okay, tapos yung pin ang negative. So ngayon, try natin. Saksak natin, ano. So ano ba? Pakita muna natin na wala pang talagang mga signs of repair. Ayan, o. Okay, so ito yung mga, ayan, original pa talaga yung mga piyesa. Tapos dito naman, yung kanyang system sa switch control niya. Ayan. Dito, ayan, malinis na malinis pa, ayan, oh. So wala pang napalitang piyesa dyan at wala pang mga signs na ginawa. Pati yung kanyang mga slides na pinaka-importante sa lahat. Ayan, original yung kanyang slide. Okay? Tapos wala pang napapalitan dyan. Ayan, oh. Buo pa. Ayan siya. Buo pa lahat. Okay? So ngayon, ita-try natin, ano. I-test natin siya para makita nung mga viewer natin na talagang ano pa, talagang gumagana pa siya. Kahit na medyo may ano na siya, may kalumaan na. Okay, sit up muna natin ng maigi, ano. Ayan. So, makikita na siguro, no? Ayan siya. Makikita na siguro. Plug in natin to dito. Ayan. Tapos, power on tayo. Pag power on natin, ayan, umilaw na. So, list muna natin yung ilaw, no? Para makita. Kita na ba? Ayan. Ayan, so nakikita na, no? Ayan, umiilaw na. So, pipindutin natin isa-isa yung mga button dito. Ayan. Pipindutin natin para makita na gumagana talaga. System 1, umiilaw. System 2, 3, 4. So, ayan, hindi natin dinidiin ng maigi, no? Ayan, malambot na malambot pa rin yung kanyang switch kahit na medyo luma na. Edit. Ayan, no? Okay? Tapos, pag pindot mo sa edit, kusang iilaw yung channel, edit, tapos automatic sa translator 1. Edit. Yan, gumagana yung channel, saka translator 1. Program. Note. Tapos, translator 9. Okay. So, tingnan nyo, nag-iiba rin, no? Okay. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, sa bawat pindot natin ng translator, dito naman sa kanyang value indicator ay nag-iiba din. Ay yung sa dito sa display niya, ayan, oh, nag-iiba. Okay? Tapos pihitin naman natin yung value niya. Value up 42, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Ayan. So, value down
Ayan. So, bumababa siya, no? Kita nyo? So, ayan, para sa mga ka-viewer natin, yung pinapakita lang natin na talagang yung item natin ay walang problema. Gumagana. Ayan siya. Hindi lang natin maipapalabas yung sound dahil yung sound ay kakailangan pa natin ng computer. So, yung MIDI out nito, doon natin ipapasok sa computer. Okay? Saka natin makikita yung kanyang signal. Pero, overall, ay nasa kondisyon po ito lahat ng item natin at wala pong sira. Ayan. Okay? So, ayan, oh. Malinis na malinis yan. Makinis na makinis. Ulitin natin, ano? Ayan. Gumagana yan ng normal, oh. Ayan. So, walang sira. Okay? So, ito yung laman ng, yung Casio na MIDI drum translator model DG1. Ayan. Original to, made in Japan. Ayan. So, makita naman natin yung ganda ng mga plug nito, mga socket natin, PL55 socket na original Halco talaga. Ayan, So, wala pang mga hinang yan. Yan, nakikita nyo. Walang loose. Okay, tanggalin na natin to, Ayan. Ayan, So, buo pa lahat. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo, para sa mga ka-viewers natin, saka yung mga nakakakursunada sa mga item natin, so pwede kayong mag-comments, pwede kayong mag-request kung gusto nyong matingnan kung ano yung mga nilalaman ng mga item na binibenta natin. So, gagawin natin yun. So, hanggang dito na lang siguro tayo. Maraming salamat. God bless at bye-bye.